Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Araw ng Pagtutuos. Ito ang emosyonal na reaksyon ni Senator Robin Padilla kasunod ng mga ulat na naputulan na ng access sa mga bangko, credit card companies at malalaking tech firms ang ilang hukom at piskal ng International Criminal Court habang patuloy ang pagkakakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Padilla, ang sitwasyon ay tila ganti ng Diyos. Agree ako dito. Sa mga walang puso, lalo na tinanggihan ng ICC ang hiling para sa house arrest ng isang 80 anyos na dating Pangulo. Ito ang sabi ni Senator Padilla, nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos na ang gumanti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Dagdag pa ng senador, ang desisyong tanggihan ang pansamantalang paglaya ni FPRRD ay para umanong pagpapako sa krus sa isang matandang leader na hinihiling ng maraming Pilipino na makauwi man lamang sa ilalim ng house arrest. Ipinapako nyo sa krus ang isang 80 anyos na pinagkita nyo ng house arrest na hinihiling ng mga Pilipino. Sabi niya. Para kay Padilla, ang patuloy na panawagan para sa katarungan ay hindi na lang nagmumula sa lansangan o social media, kundi sa panalangin ng mga Pilipinong tumatangis. Iyan ay mga panalangin may bahid ng luha, humihingi ng hustisya mula sa Panginoong lumikha. Salamat po, Senator Robin Padilla. Agree ako, milyones ang mga Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong at karamihan sa kanila araw-araw na nagdarasal. Isa na po ako dyan. Talagang hindi naalis everyday sa prayer life ko ang kapakanan ni Tatay Digong na una, maligtas siya sa kapamakan, ang kanyang kalusugan maayos at mananalo siya sa kaso makabalik ng buhay sa Pilipinas. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Everything works for good. So itong nangyayaring sanctions, sobrang sanctions na ipinataw na ng US government sa kanila, to me, these are divine interventions. Sabi nga, may verse sa Bible, vengeance is mine, sabi ng Diyos. Kaya tayo, lesson learned dito. Kung may mga pang-aapi na nangyayari sa ating buhay at tila baga hindi tayo nakakakuha ng hustisya, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi kung walang hustisya sa lupa, sigurado may hustisya sa hukuman ng Diyos. Ang pinaka-ultimate judge ang Panginoon. Kaya ito, kay Tatay Digong, hintayin natin ang buong galaw ng Panginoon. Ako, hindi ko pa maintindihan bakit inilaw ng Panginoon ng isang Pangulo na minamahal ng milyones na Pilipino ay nakakulong ngayon. Beyond my imagination, hindi ko sukat akalain ng Marcos Jr. na ito tinulungan ng Duterte family na manalo, maging presidente, tinulungan mailibing ang kanyang tatay, tapos ganito pa ang gagawin. At sige na lang, yun nga, Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So tingnan natin anong
gagawin ng mga ICC judges. Ngayon na halos wala na silang pera, wala na silang hindi na sila makagalaw. Ito, may nabasa akong article kanina. May mga kondisyones demand ng US government sa ICC. Pag hindi nila ma-meet yung mga demand na yon, susunod na sanction is ICC itself as an institution. Kasi ang sinanksyon, mga individual judges, I think siyam na judges at siyam na prosecutors. Individual lang ang mga sanksyon. Pag hindi ma-meet ang demand ng US government, ang isusunod na isanksyon is ICC as an institution. Pag nangyari yan na sinanksyon ang ICC as a court, mapaparalyze ang operation ng court. Baka dyan na sila mabuwag. Sabi nga ni Attorney Roque, buwagin na ang ICC. Sana magdilang anghel si Attorney Roque mabuwag. Kasi ang dami ng mga kumukontra eh. Ang dami ng umaalis na mga Bulgaria, Venezuela, yung mga latest na umatras. Dahil nagiging useless na daw ang ICC. Mabuti na lang at itong mga superpowers, kinokontra nila ang what I mean with superpowers, US, Russia. Grabe yung ginawa ng Rusya. Naglabas ng arrest warrant ang isang judge sa Russia para huliin ang mga ilang judges ba yun? Walang judges ata. At sa mga prosecutors, chief prosecutor, baka anytime bigla na lang mabalitaan natin ng mga ICC judges nandun na, nakakulong sa Russia dahil may arrest warrant sila. So again, vengeance is mine. Agree ako dito kay Senator Robin Padilla. Ang Diyos na ang gumagawa para ipaghiganti ang mga inapi. Isa na yan ang ating minamahal na Tatay Digong. Nakakaranas siya ng sobrang pang-api. Una, galing sa kanyang bansa mismo. Ang administrasyong ito, kinidnap siya. Pangalawa, ang mga judges na walang awa, na hindi man lang pinagbigyan ang kanyang house arrest or interim release. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Mani ang pulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit mo na yan. Ano isa yan dahil? Human na gyud og atok si so nindot na gid kayo ay nahuman na og atok ang iyang balay. Yung pagsalamat nako sa Ginoo kay ako sinyan giatop nako ng trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So pila na imong edad tay?
Ha? Hintay. So, si tatay, 67 na siya. Salamat ako kay nagatupla ko. Sige tay, salamat po.